Nagsimula ang pelikula kay Yelena na nagsasabing ang buhay niya ay walang kahulugan, nakakainis, at marahil ay nagkaganito ito mula nang mamatay ang kanyang kapatid na babae. Sa loob ng mahabang panahon, wala siyang tiyak na layunin sa buhay, ngunit kahit papaano sinisikap niyang punan ito sa pamamagitan ng trabaho o ng libangan. Siya ay mahusay na sinanay na Black Widow assassin na mamahala sa paglilinis ng ebidensya, pag-aalis ng mga banta para sa isang mahalagang tao. Gamit ang kanyang pambihirang kasanayan, pumasok siya sa mahigpit na pasilidad, pinabagsak ang bawat bantay na madadaanan. Pagdating sa loob ng research lab, hinarap niya ang nangungunang siyentipiko na nanutok sa kanya ng baril. Ngunit binaligtad ni Yelena ang sitwasyon, iniwasan ang kanyang mga pag-atake at nakipagbuno sa kanya. Sa labanan, hindi sinasadyang pinatay ng siyentipiko ang kanyang sarili. Nang makalabas ng pasilidad, pinasabog ni Yelena ang bombang itinanim niya at ibinalita na tapos na ang misyon sa telepono. Samantala, si Valentina Alegre de Fontaine, CIA Director at Kantesa, ay nasa korte na nahaharap sa impeachment, nanganganib na mapatalsik sa kanyang katungkulan. Siya ay inakusahan para sa iba't ibang mga ilegal na operasyon, kabilang ang hindi autorisadong pagtatangka na lumikha ng superhuman para sa sarili niyang kapakinabangan. Kampante siyang nagsalita sa korte, itinanggi ang lahat ng paratang ngunit pagkatapos ng paglilitis, inutusan niya ang kanyang assistant, si Mel, na alisin ang anumang ebidensya. Mga tao, mensahe, anumang bagay na maaaring maging dahilan para makulong siya. Samantala, binisita ni Yelena ang kanyang ama-amahan na si Alexei, aka Red Guardian. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay, ngunit sa huli, inamin ni Yelena kung bakit siya dumating. Gusto niyang huminto sa pagtatrabaho kay Valentina. Nitong mga nakaraan, hindi mapigilan ni Yelena na mapaisip kung ano ang tunay na punto ng paggawa sa mga utos ni Valentina. Sinabi ni Alexei na ang kanyang pinakamasayang araw ay noong naglilingkod siya sa kanyang bansa bilang bayani, nililigtas ang mga tao at pinupuri na parang Diyos. Sa istante, nakita ni Yelena ang larawan ng dating soccer team ni Alexei, ang Thunderbolts. Pagkatapos ng pagbisita, sinabi ni Yelena kay Valentina na ayaw na niya ang ganitong buhay at gusto niyang magsimula muli. Nakakagulat na madaling sumang-ayon si Valentina ngunit kailangan niyang tapusin ang huling misyon kung saan kailangan niyang pumuslit sa isang vault ng warehouse facility na may hawak ng mga sensitibong asset mula sa OXE Group. Ang kanyang misyon ay lihim na subaybayan ng isang ahente, alamin kung ano ang plano nitong nakawin, at pagkatapos ay idispatcha ito. Pumuslit si Yelena sa warehouse nang hindi nakikita. Sa kanyang pagmamatsyag, nakahanap siya ng ebidensya laban kay Valentina at kinuha ito. Bigla siyang inatake ng ahente ng US na si John Walker, matibay, malakas, mabilis at isang super soldier. Nauwi sila sa brutal na labanan. Mas nang ibabaw ang lakas ni John at nagtataka si Yelena dahil hindi siya ang kanyang target, ngunit sinabi ni John na si Yelena ang target niya. Bago pa siya mapatay ni John, dumating si Taskmaster at hinampas si John. Nang sasalakay na si Yelena, sinabi ni Taskmaster na hindi siya narito para sa kanya. Naglaban ang dalawa at muling nang ibabaw ang lakas ni John. Sumali si Ava Starr sa labanan, na kayang maging invisible, at ang layunin ay patayin si Taskmaster habang siya naman ang target ni Yelena. Ang apat na operatiba ay malupit na naglaban-laban, bawat isa ay kumikilos ayon sa utos ni Valentina na patayin ang iba. Pagkatapos ay pinatay ni Ava si Taskmaster sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo at biglang lumitaw si Bob. Kanina pa pala siya nandoon at nang subukan niyang lumabas ay nagsara ang lugar at ang buong pasilidad ay sumailalim sa lockdown. Kasabay nito, nag-host si Valentina ng charity event upang takpan ang kanyang mga gawain. Ngunit hindi niya maloloko si Congressman Gary na nakikita ang tunay na motibo at iginiit na ito ay panakip lamang. Samantala, sinubukan ni Bucky Barnes na kumbinsihin si Mel na iwan si Val na nagbabala sa kanya tungkol sa panganib. Nag-aalangan si Mel, ngunit iniabot nito sa kanya ang kanyang card kung sakaling magbago ang isip niya. Bumalik sa vault, ipinakilala ni Bob ang kanyang sarili sa tatlong operatiba. Habang pinagtatalunan nila kung sino ang tunay na kontrabida, napagtanto nilang nilinlang silang lahat ni Valentina, sinet up upang sirain ng isa't isa para protektahan ang kanyang reputasyon. Silang lahat ay tauhan ni Valentina na kabilang sa mga ebidensya na kailangang burahin. Humingi si John ng mga sagot mula kay Bob, ngunit walang ideya si Bob kung paano siya nakarating doon. Sinubukan ni Ava na tumagos sa pader para makatakas, ngunit hinarangan siya ng frequency barrier. Samantala, ipinaalam ni Mel kay Valentina na ang pasilidad ay ganap na nakalock. Sinabihan siya ni Valentina na sunugin ang lahat, ebidensya at mga operatiba. Nang magsimula ang self-destruct countdown, nagmamadali ang lahat upang i-disable ang frequency barrier. Nahanap ni Ava ang system at agad na sinira ito ni John. Dumaan si Ava sa pinto, ngunit paubos na ang countdown at wala pa rin siya.
Naghanda ang lahat para sa kanilang katapusan sa pag-aakalang iniwan na sila ni Ava pero mabuti na lang at dumating siya sa huling segundo at nakatakas sila bago matusta. Nagkaroon si Yelena ng flashback ng pag-setup niya sa kanyang kapatid bilang bahagi ng pagsasanay sa Red Room upang maging assassin na ikinamatay nito. Na-trigger ang flashback na ito nang mahawakan niya si Bob at pareho silang nagising mula sa kawalan ng malay. Samantala, habang nasa biyahe, ibinalita ni Mel kay Valentina na nakatakas ang mga operatiba at nagbabala na maaaring nagsanib puwersa sila ngunit hindi naniniwala si Valentina na magkakasundo sila. Ipinakita ni Mel ang security footage ng grupo at nakita ang hindi pamilyar na mukha, si Bob. Inutusan siya ni Valentina na alamin kung sino siya at ipadala ang buong koponan para sumugod doon. Ang lahat ng ito ay narinig ni Alexei na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang tsuper sa bilangguan. Nag-aalala pa rin si John at nagnanais ng mga sagot. Sumumpa si Bob na hindi niya alam at natatandaan lamang ang mga eksperimento na ginawa sa kanya. Nagtatalo sila kung sino siya at nagmungkahi si John na itapon siya pabalik sa apoy. Tinawanan ni Bob si John at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring maging Captain America dahil siya ay isang tarantado. Nang itulak siya ni John, nagbago ang kulay ng kanyang mga mata at pinaghiwalay sila ni Yelena at hiniling sa kanila na kumalma. Sinabi ni Bob sa kanya na mas gusto niyang manatili sa lugar na ito dahil sa ganitong paraan kumakalma ang pakiramdam ng kawalan, isang walang hanggang puwang na hindi niya alam kung paano malalabanan. Narito ang kanyang mga suliranin at negatibong damdamin, kaya tinanong niya si Yelena kung paano niya mapagtatagumpayan ang kawalan ng pag-asa, at sinabi sa kanya ni Yelena na mas mabilis maghihilom ang kanyang mga problema kung hindi na masyadong iisipin ang tungkol dito. Habang nag-uusap sila, nakagawa si John ng butas sa pader at kinumbinsi siya ni Yelena na sumama sa kanila. Samantala, sinasaliksik ni Bucky ang mga tusong pamamaraan ni Valentina. Tumawag si Mel at sinabi sa kanya na mayroon siyang problema. Alam na nakaligtas ang mga operatiba, magagawa nilang ipahamak siya at maaari siyang makulong kaya nais niyang makipagtulungan kay Bucky. Tiniyak ni Bucky na poprotektahan niya siya at sinabi ni Mel na subaybayan ang kanyang telepono bago ibinaba ang tawag. Bumalik sa grupo, nahaharap sila sa isang bagong problema. Nasa loob sila ng napakataas na elevator shaft. Tumalon si John pataas, sinubukang maghanap ng paraan palabas, ngunit hindi maabot ang ibabaw. Iminungkahi ni Bob na umakyat sila, nakatalikod sa bawat isa habang nakatapak sa pader, nagtutulungan upang makaakyat. Ang pag-akyat ay tila walang katapusan, ngunit ang bumalik ay hindi isang opsyon. Si Mel ay nagulat pabalik kay Valentina na may impormasyon tungkol kay Bob na siyang tanging nakaligtas sa Project Sentry. Kung tumpak ang data, maaaring siya na ang pinakamalakas na tao na nabubuhay. Sa kalaunan, naabot ni John ang tuktok bagaman muntik nang mahulog ang iba. Tinulungan niya ang iba na makatayo, ngunit nang hawakan niya si Bob ay napunta siya sa isang pangitahin na nagbabalik tanaw sa malungkot na alaala ni John. Natauhan siya nang tanungin siya ni Yelena kung ayos lang siya. Nang tumingin sila sa labas, natuklasan nila na ang buong lugar ay napapalibutan ng mga tauhan ni Valentina. Nagplano sila kung ano ang gagawin at biglang nawala si Ava. Dumating sina Valentina kasama si Mel at inutusan si Holt na gumamit ng non-lethal protocol, ibig sabihin bawal silang patayin. Nagreklamo si Holt dahil matagal na siyang naghanda para sa lethal plan. Bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok ang unang strike team. Habang nakaabang si John, sinusubukan ni Yelena na paandarin ang ilaw para bulagin ang mga kaaway na naka-night vision ngunit hindi gumana. Hinihintay ni John ang ilaw pero walang nangyari kaya kinailangan niyang kumilos mag-isa at nagawang talunin silang lahat. Tiningnan ni Yelena si John at inakalang umalis na ito. Dumating ang ikalawang strike, nagliliyab ang mga baril. Nagtago saglit si Yelena upang sipain ang paparating na sundalo, mahusay na pinabagsak ang isa. Sa lahat ng oras, pinoprotektahan niya si Bob na pinaniniwalaan pa rin niyang napakahina nito upang mabuhay ng mag-isa. Gustong tumulong ni Bob kaya binigyan siya ng baril ni Yelena at muntik na nilang mabaril si John nang hindi sinasadya. Pagkatapos, nagbalat kayo sila gamit ang mga uniforme ng sundalo at kalmadong lumabas sa harap na pasukan na hindi napapansin. Sa labas, inakala na naman nilang iniwan na sila ni Ava ngunit bigla itong dumating sakay ng ninakaw na sasakyan. Sumakay sila at nagmaneho ngunit hindi nagtagal hinarang sila ng sundalo. Dahil sa pagharang ng militar, huminto ang van at muling nawala si Ava na parang bula. Ayaw sumunod ni John at naghanda ang militar upang bumaril. Sa isang matapang na hakbang, lumabas at nagpaputok si Bob sa kalangitan na nakakuha sa atensyon ng lahat at tinutukan siya ng baril. Labag sa utos ni Valentina, pinaputukan ng bawat sundalo si Bob na tinatangay ng mga bala ang kanyang katawan habang ang koponan ay mabilis na tumakas. Ilang sandali pa, sa gulat ng lahat, tumayo si Bob, ganap na hindi nasaktan at lumipad sa kalangitan na parang rocket. Nakatitig sa itaas si Valentina at ang buong unit ay nakatulala at tahimik. Sa itaas ng mga ulap, nataranta si Bob. Sa sobrang takot, nag-blackout siya sa hangin at bumagsak,
pabalik sa loob ng pasilidad na parang bomba. Samantala, ipinakita ni Yelena kina John at Ava na impormasyon na nakuha niya mula sa pasilidad. Ipinahayag ang katotohanan na si Bob ay hindi lamang eksperimento na tanging nakaligtas sa Sentry Project, mayroon siyang kapangyarihan na hindi maihahambing sa anumang nakita nila. Kinabukasan, si Valentina ay naroon pa rin sa lugar ng pag-crash na pinangangasiwaan ng paglipat ni Bob sa isang mas ligtas na laboratorio sa pagkakataong ito sa loob ng Watchtower, ang dating Avenger Tower sa New York. Inutusan niya si Mel na idispatcha si Yelena, John at Ava, kahit sinong naiwan na masyadong maraming nalalaman. Sa isang lugar sa disyerto, naglalakad sina Yelena at ang kanyang koponan. Nakakita sila ng isang kahina-hinalang limo at naghanda para sa hindi inaasahan hanggang sa lumabas ang driver. Si Alexei ito, na nagsisisigaw para balaan ang kanyang anak tungkol sa binabalak ni Valentina, kaya nagtago si Yelena sa kahihiyan. Huli na siya sa aksyon, ngunit salamat sa kanyang pagdating, makakasakay na sila. Natutuwa si Alexei na nakahanap na ng koponan ang kanyang anak na palaging mag-isa ngunit binigyang diin nila na hindi sila isang koponan. Tinawag pa ni Alexei ang grupo na Thunderbolts at hinimok silang magkaisa bilang mga bayani. Biglang nasulyapan ni John ang mga sundalo ni Valentina na nakabuntot sa kanila na nagsimulang bumaril sa kanila. Ginamit ni John ang kanyang kalasag upang maprotektahan ang grupo habang kumikilos si Alexei upang isaaktibo ang defense system ng limo ngunit nabigo. Lumundag si Ghost upang lumaban ngunit ang convoy ay nagpalabas ng isang frequency na nagparalisa sa kanyang kapangyarihan at napilitan siyang umatras. Sinira ni Yelena ang isa sa mga sasakyan sa pamamagitan ng isang tumpak na pagbaril at pagkatapos ay dumating ang tunay na sorpresa, isang bomba mula sa likod ang sumira sa isa pang kotse. Mula sa alikabok, lumitaw na si Bucky Barnes at binaril ang lubid sa ilalim ng huling convoy car na nagpabaliktad dito. Sa loob ng limo, nagdiwang ang lahat hanggang sa napagtanto nila ang isang bagay, hindi na parito si Bucky para lang iligtas sila kundi para hulihin sila. Bumalik sa Watchtower, binati ni Valentina si Bob sa isang selyadong silid, ipinakilala ang kanyang sarili ng marahan. Bagaman medyo nag-iingat pa rin si Bob, tinanong niya kung nasaan sina Yelena at ang iba pa. Tinawag sila ni Valentina bilang mga kriminal at hinikayat si Bob na makita ang kanyang sarili bilang napiling espesyal. Inabot niya ang kanyang kamay at isang bagay na madilim ang pumutol, isang alon ng itim na lumamon sa kanyang isip at pinilit siyang balikan ng brutal na pagpatay sa kanyang ama. Muli siyang natauhan at pinakalma ang sarili. Pagkatapos, inutusan niya si Mel na ihanda ang press para ipakilala ang bagong bayani. Gayunpaman, pinalikha siya ng isang kill switch para kay Bob kung sakaling magkaproblema. Samantala, nadakip ni Bucky ang Thunderbolts, plano niyang gamitin sila bilang mga saksi sa impeachment ni Valentina. Sinabi nila sa kanya ang lahat kung paano sinubukan ni Valentina na patayin sila at kung paano niya kinuha si Bob, ang nag-iisang nakaligtas sa Project Sentry para sa kanyang mapanganib na plano. Pagkatapos ay dumating ang di inaasahang tawag mula kay Mel. Binalaan niya si Bucky tungkol sa kawalang ingat ni Valentina. Hinikayat niya siyang pigilan siya bago maging huli ang lahat. Kumbinsido, sa huli ay pinalaya ni Bucky ang Thunderbolts at sumugod sila upang iligtas si Bob. Hindi maitago ni Alexei ang kanyang kagalakan na sumabak sa aksyon. Samantala, natuklasan ni Valentina ang pagtataksil ni Mel. Matapos ang isang malamig na pagsermon tungkol sa kung paano gumagana ang mundo, umalis siya. Di nagtagal pagkatapos, sinimulan niya ang pagsasanay kay Bob upang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Sa una ay nahirapan siya hanggang sa masira niya ang isang baso sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Sinabi ni Valentina sa kanya na siya ay walang limitasyon. Sa baba, dumating si Bucky at ang Thunderbolt sakay ng truck, binangga ang pasukan at pinabagsak ang lahat ng bantay. Ngunit nang maabot nila ang silid ni Valentina ay ipinahayag niya na ito ay isang bitag, na pinapasok niya sila sa tamang oras para masaksihan ng press kung gaano kalakas si Bob at kung paano niya pababagsakin ang mga tampalasan na ahente. Ngayon ay ganap na nagbago si Bob bilang sentry. Sinubukan nilang kumbinsihin si Bob na sumama sa kanila at hayaang makulong si Valentina, ngunit hindi siya pumayag. Sumingit si Alexei, sinubukang atakihin si Bob ngunit madali siyang pinabagsak. Sinundan ng iba ang labanan mula sa lahat ng anggulo, ngunit walang umubra. Ang mga bala, kutsilyo at bilis ay pawang walang saysay at walang kahirap-hirap na pinagbagsak silang lahat ni Bob. Si Bucky ang huling bumagsak, ang kanyang bakal na braso ay tinanggal at nasira. Ngumiti si Valentina, inutusan niya si Bob na patayin silang lahat ngunit nagatubili siya, sinabing hindi sila banta. Ang koponan ay nakaligtas, magkakasama at muling sinusubukan na planuhin ang kanilang susunod na gagawin. Ngunit ginambala sila ni Yelena, tinawag silang mga talunan, isa-isa silang lumakad palayo ngunit lumala ang mga bagay. Habang si Bob ay nananatili sa kanyang mga pagdududa, sinabi niya na hindi niya gusto ang kanyang buhok o ang kulay nito, wala siyang gusto, o ang kanyang mga misyon. Siya ay isang napakalakas na tao at hindi kailangang sundin ang kanyang mga kahilingan.
Sinubukan ni Valentina na patayin siya gamit ang kill switch, ngunit itinulak siya ni Bob at nang malapit na siyang malagutan ng hininga, pinindot ni Mel ang kill switch. Bumagsak si Bob ngunit hindi siya namatay, sa halip, pinakawalan nito ang kadiliman. Unti-unting binabalot ng kadiliman ang buong lungsod. Nagpaputok ang sundalo, ngunit sa isang iglap ay ginawa silang anino ni Bob. Nagpapanik ang mga tao at nang malapit ng madurog ng bato ang isang bata, isa-isang dumating ang Thunderbolts, hindi para makipaglaban kundi para iligtas ang mga tao. Sa isang pambihirang sandali, pinalakpakan sila ng mga tao bilang mga bayani ngunit ang kadiliman ay mas lumalalim. Sinimulan ng kadiliman na gawing mga anino ang mga sibilyan. Alam ni Yelena na isa lang ang paraan upang maabot ang isip ni Bob. Bagaman hindi siya sigurado kung makakabalik pa, pumasok siya sa madilim na dimensyon, muling naharap sa mga trauma mula sa kanyang pagkabata. Pinipigilan ng mga malabangungot na alaala, nakipaglaban siya hanggang sa matagpuan niya si Bob. Nagtatago siya at natatakot, sinabi ni Yelena sa kanya na hindi siya dumating upang makipaglaban kundi makipag-usap. Pinayagan niya siya ngunit nariyan pa rin ang mga anino at sinubukan nilang patayin sila pareho. Sa tamang oras, dumating ang Thunderbolts at nakipaglaban sa mga multo. Sama-sama silang naglakbay sa pinakamasamang alaala ni Bob, ang kanyang eksperimento. Doon, natagpuan nila ang kadiliman ngunit isa-isa silang nahuli hanggang sa si Bob na lamang ang natira. Ang huling labanan ay nagsimula, si Bob laban sa kadiliman. Natatalo na si Bob ngunit nang makita niya si Yelena na halos hindi humihinga, napuno siya ng galit. Sinuntok niya ng paulit-ulit ang kadiliman ngunit lalo lang itong nagpalala sa sitwasyon kaya ginawa ni Yelena ang kanyang makakaya upang yakapin si Bob at sabihing hindi siya nag-iisa, nakasama niya sila. Sa isang pangwakas na kilos ng pagkakaisa, nalampasan ni Bob ang kadiliman at naibalik ang liwanag sa New York subalit walang maalala si Bob sa kanyang nagawa. Sumugod ang Thunderbolts patungo kay Valentina, handa na tapusin siya ngunit inakit niya sila sa isang pampublikong press conference. Doon, binago niya ang kwento, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang arkitekto ng mga bagong bayani na poprotekta sa kanila, ang bagong Avengers. Natigilan ng Thunderbolts habang nagpapalakpakan ng mga tao. Nagtatapos ang pelikula nang lumapit si Yelena kay Valentina, sinabing pag-aari ka na namin ngayon na nagpapahiwatig na sila na ang may kontrol. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.